Chapter 36 Locks. Iniwan ni Locke si Katie sa loob ng kafe, habang siya ay nasa smoking area, nag-iisip kung anong mainam niyang gawin sa kapatid niya. Wala siyang contact sa mga ito, ni numero ay wala. Sir Locke. Sagot niya kay Hart sa kabilang linya. He called her because he's tired of texting. He needs someone to talk to. Stress ang nararamdaman niya sa pagdating ni Katie sa Maynila. Akala ko, wala ka na, natawa si Hart ng kaunti kaya napangiti rin siya. I'm just a bit disoriented, amin niya rito, she doesn't want to call Elisa. She doesn't want to go back to Cebu. Ako ba ang inaasahan niyang mag-aasikaso sa kanya? Siguro ganun nga kaya sa'yo siya pumunta. Baka raw saktan siya ng daddy niya. Damn. Anong ginagawa ni Elisa para payagan siyang saktan ng daddy niya? Sandali, sir. Sino ba si Elisa? Kanina mo pa sinasabing Elisa. Nalilito ako. Kapatid mo si Miss Katie tapos hindi mo naman ama yung ama niya. Si Elisa ba ang mama niyo? Napilitan na sagot niya pero napahagikak ito. Ano namang nakakatawa dun? Elisa ang tawag mo sa mami mo. She giggled. It's a very long story, Hart and I don't want to go back to it. Kay kung natatakot siya sa daddy niya, baka kahit mami niya na lang ang makaalam siguro. Isa naman yun natakot kay Alfonso. E di ikaw, ipagtanggol mo si Miss Katie. Kuya ka niya. Malaki ka na. Kaya mo na siyang ipagtanggol. Oo, nandun na tayo sa nagkamali siya pero anong magagawa kung sasaktan pa siya? Lalo lang siyang mapapasama, baka maapektuhan pa ang baby niya. Ewan ko ba sa mga kabataan, ang Lily BOG, naiinis na sagot niya pero napatikhim si Hart. Umilag ka kasi baka tamaan ka. Natawa siya sa sagot nito sa kanya, at sa isang iglap ay gusto na niya itong ilabas sa ospital at bugbugin sa kama. Normal naman na pag-alitan si Miss Katie pero kung pisikal na sasaktan, parang hindi naman tama, Sir Locke. Nakakaawa rin naman. Hindi na nga pinananagutan ng lalaki, sasaktan pa ng ama. Parang dagdag emotional damage naman yun sa kanya. So, what will I do? He asked, looking at his sister through the glass walls. Alagaan mo muna, sir tapos kausapin mo yung mommy nyo pero dapat may assurance na hindi nila sasaktan si Miss Katie. I'll find that basketball player, napatiimbagang siya sa galit sa lalaking yon. Napaka-bio-bio nun para hindi maisip na makakabuntis, samantalang sabi ni Katie ay 28 na. F***K. Napakatanda na. He is an asshole. He knows how to deposit but doesn't know about the interest. Sisirain ko ang career ng hinayupak na yon. Kay kausapin mo siguro ng maayos. Baka naman panagutan si Katie, sayang ang career. Sina Miss Katie din naman ang magbe-benefit kasi may trabaho kahit paano yung lalaki. You're right, sang-ayon niya kapag kwan. Nagpapadalos-dalos siya ng desisyon. At nerealize niya na galit siya sa lalaking yon dahil pinapag-isa ngayon ang kapatid niya, at dahil may pagmamahal siya kay Katie kahit na hindi naman sila ganang ka-close sa isa't isa. He was the one who shot himself to them. Perhaps, Katie wanted to reach out to him but he didn't want to. And now she needed her elder brother, that's why she came to him. It feels so damn right to have a confidant, someone who can enlighten his mind when being clouded by anger and inhumane thoughts. Thanks to his mistress. I'll go back inside, Hart. Thank you for helping me make up my mind, aniya sa dalaga makalipas ang ilang sandali. Walang anuman, sir. Alagaan niyo si Miss Katie. Alagaan kita. I will, baby. Bye. Bye, sir. Locke kept his phone inside his pocket and got inside the restaurant again. Nasa macho lang naman sila kaya wala naman siyang problema. Ipinakilala niya si Katie kay Gigi na kapatid niya. Ayaw naman niyang isipin ng kaibigan ni Hart na may iba pa siyang babae bukod dun. Katie, I'll just go to the men's room, paalam niya sa kapatid ng saglitan niya sa mesa nila. Tumanggo lang naman ito. Napaka-bio-bio ng basketballista na yon. Sa nakikita niya, makakahanap pa si Katie ng mas maraming higit na lalaki dahil sa mga oras na yon, ang mga mata ng diners ay nakatutok sa kapatid niyang buntis. Naiirita na ako kina Myla, napaka-chismosa, anang boses na yon sa may ladies room, banyo ng mga waitresses, kung hindi siya nagkakamali. Ano pa? Sana hindi na lang nalipat si Hart sa panggabi. May mga kasamahan siya doon na inggitera. Napatigil kaagad si Locke nang marinig ang pangalan ni Hart sa usapan ng mga babae. Ewan, ayokong kasama ang kagaya ni na Myla sa apartment. Ang tagal na nating magkakatrabaho, ngayon pa sila mag-uumpisa ng mga chismisan. Problemado na nga si Hart, pagtichismisan pa nila. Kaya nga, wala namang maitulong doon sa tao. Saka ano namang pakialam nila kung may special treatment si Sir Vandross kay Hart. Una sabi si Seniora Carmen tapos yung dalawa na ni Sir Deluxe. Siya nga may kabit na matanda di naman siya yumayaman. Nakatawanan ang dalawa. Basta naiinis na ako. Nanadya siguro ang mga yon na ay parinag sa atin na pinag-uusapan nila si Harty. Pati ba naman 500k pinagtatakahan nila kung saan kukuha? Pakialam ba nila sa tao? Bumukas ng malaki ang nakaawang na pintuan at nanigas lang ang mga panga niya. Parang nakakita ng multo ang dalawang babae habang nakatingala sa kanya. Care to tell me what's going on, ladies? Aniya, hindi bumibitaw ng tingin sa dalawa, hintayin niyo ako sa may waiting area ng office ni Vandross. Oo po, sir. Sabay na sagot ng dalawa sa kanya.
Natatandaan niya ang mga pagmumukha nito. Nasa ospital ito kahapon, dinalaw si Hart. Mga kaibigan ito ni Hart sa pagkakaalam niya. Dumiretso siya sa banyo para umihi. Pagkatapos nun ay lumabas din siya para harapin ang dalawa. He saw them sitting on the sofa, waiting for him. I heard everything, aniya habang papalapit, but I want you to make it clear and mention the names involved. Tumindig siya sa harap ng mga ito, inipit ang mga kamay niya sa mga braso, naghihintay ng magandang kwento. Don't be afraid. Si Myla po sir, panimula ng isa. Myla what? Myla Jam ito po, sir saka si Tiny Hernandez, Mary Joy Ibas, pinagtichismisan po nila si Harty na pa-impress, pabebe, paawa, sip-sip daw po sa boss at manager. Nakikita raw pong sinusundo nyo pa at inihahatid sa pupuntahan. I believe that it was still when her schedule was day shift. Si Tiny po ang day shift. Nandun po siya sa labas, nagsiserve. Pero yung dalawa po ay panggabi. Nagtichismisan po siguro sila sa GC nila. Tapos baka raw po gamit na si Hart kay Sir Vandross kasi daw po saan naman kukuha si Hart ng malaking pera. Tapos lumipat pa raw po ng tirahan, sumbong naman ng isa sa kanya. I don't want those kinds of people inside my restaurant. Si Vandross na ang bahala sa mga yon. In case they alter your words and turn this back at you, what will you do? Nako, sir marami naman po kaming nakakarinig. Pakiramdam nga po naman ay sinasadya talaga nilang iparinig sa amin dahil alam nilang kaibigan namin si Harty. Ngayon nga ang usapan na naman nila ay sosyalan na raw dahil nasa Makati Med. Baka raw may sugar daddy. Hell, he's not yet a sugar daddy. Napakabata pa niya para tawagin na ganun. Hindi siya papayag sa ganong taguri. You may go back to work, utos niya sa dalawang babae. Mabilis na nawala ang mga yon sa harap niya kaya naman agad niyang kinuha ang smartphone at tinawagan si Vandross. Mainit na naman ang ulo niya sa mga nabalitaan niya. Mag-uumpisa na doon ang sunog kapag hindi niya inaksyonan kaagad. Kailangan niyang ipagtanggol si Hart at itago iyon hanggat nararapat. Iyon ang obligasyon niya bilang isang lalaki. Maliman ang pinasok nilang dalawa, kailangan niyang pangatawanan ang pagiging isang tunay na lalaki. No matter what happens, she must not stand alone amidst the issues. At wala namang napatunayan na kung ano ang mga tsismosa na yon, puro maruruming haka-haka lang naman. Pasalamat ang mga yon dahil wala sa sitwasyon ni Hart, na may amang dapat na paoperahan para mabuhay tapos ay wala namang pera na igagastos. Kung hindi matatag na babae, wala nang pag-asa pa ang lahat. And he respects Hart though she accepted his dirty offer. Hindi yun ang sukatan niya ng taas o baba ng pagkatao ng isang babae, dahil matagal na niyang ginagawa ang bumili at alam niya ang bigat ng mga dahilan ng mga babaeng kumakagat sa alok niya, sa pamamagitan ni Vandross. And he doesn't regret it now. Masaya siya na nakilala niya si Hart, at gusto pa niya iyong kilalanin. Kung tuluyan siyang mahulog doon, so be it. He needs a woman like her, who will not just keep on talking but also knows how to listen. He needs a partner, and most especially a friend in her. F***K. Mura niya nang hindi sinasagot ni Vandross ang tawag niya. Nasa may tapat na siya ng mesa nila ni Katie at nakatingin sa kanya ang kapatid habang sumisip-sip ito ng mango shake. Uso mag-text kuya or chat, anito sa kanya sabay belang sa iba ng mga mata. He chuckled. She's right. Masyado na naman siyang ninenervyos dahil sa mga kontrabida. Baka mamaya ay matakot si Hart kapag nalaman ang nangyayari, iwan siya lalo pa at nakuha na nun lahat ang pera. Ayaw niya. Gusto niya ay nariyan lang si Hart kaya uunahin na niyang idispatcha ang mga mapanirang nilalang sa restaurant. Chapter 38 Hart. Nakangiti si Hart kay Vandross nang ihatid siya nito sa kondo. Alalay siya nito papunta sa elevator pero napatigil siya nang lumabas naman dun si Enrico. Nabuhayan ng ngiti sa mukha ang lalaki nang makita siya pero binalingan ng tingin si Vandross. You know him. Pasimpleng tanong ng manager sa kanya kaya tumango siya. Hart, masayang bati ng lalaki sa kanya, agad na lumapit. Anong nangyari sa'yo? Ang tagal kitang hindi nakita. Nagkasakit kasi ako. Na-confine ako sa hospital. Kaya pala, anito sa siya sinuri ng tingin. Mukha itong may tama ng alak pero hindi naman masyado. Excuse me, Enrico, aniya sa katinanguan si Vandross para pumasok na sila sa elevator. Kinakabahan siya dahil paano kung si Lux ang kasama niya ay magkakilala ang dalawa. Parang hindi na siya safe sa kondo na yon. Kailangang malaman ni Lux ang lahat para makalipat siya. Kahit na simpleng apartment lang ay ayos na, basta wala sa kanyang makakakita. Kilala mo pala yon, sabi sa kanya ni Vandross nang sumara ang pinto ng lift. Opo nagpakilala po sa akin tapos nung bago ako ma-hospital, pinuntahan ako sa Macho Cafe. And you like him? Tanong nito pero agad siyang umiling. Iba ang gusto niya. Si Lux ang gusto niya pero suntok din sa buwan ang nararamdaman niya roon. Kahit na maayos ang trato nun sa kanya, parati siyang kausap sa cellphone o ka-text, hindi pa rin siya dapat na mag-assume ng kahit na ano. Siya ay isang kabit na bayaran. Masakit man tanggapin ay iyon ang mananatiling katotohanan. Wala po sa isip ko ang magseryoso sa lalaki, Sir Van. Pamilya ko po ang priority ko, aniya. Wala rin naman kasi siyang balak na seryosohin. Ayaw niya kay Franco. Kung magseseryoso si Enrico, ayaw niya rin dahil iba ang gusto niya. Masasabi mo ba yan kung may gustong magseryoso? Ngingiti-ngiti na tanong nito sa kanya.
Sino naman ang tinutukoy nito, ang lalaking nakasalubong nila? Wag na lang. Mas pinili niyang huwag nang sagutin ang paaring ni Vandross. Sir, kaya ko na po makapunta sa unit, aniya sa lalaki dahil alam niyang busy din naman ito. Sapat na ang ginugol nitong oras sa ospital para bayaran ang bills niya at ibili siya ng gamot. Ihatid na kita hanggang sa pinto. May mga damit kang dala, baka mapagod ka. Hindi na tumutol ang dalaga. Sumabay na lang siya rito. Kapag may kailangan ka, tumawag ka na lang sa ibaba. Magpahatid ka ng pagkain, di bale na may charge. That's what Locke said. You have to rest. Sa Lunes ka pa papasok. May 3 araw ka pa para magpahinga at babalik ka na sa morning shift. Po, kunot noong tanong niya. Paiba-iba na ang schedule niya at hindi na niya maintindihan kung ano na ba talaga. Baka paglipas na naman ng ilang araw ay balik pang gabi na naman siya. You heard me right. Same lang din. Mas maaga ka rin uuwi hanggat nandito pa ang mga magulang mo. You'll be out 4 in the afternoon. Alas 6 nasa restaurant ka na. Tumanggo siya, opo, sir. Okay lang naman din dahil sa pag-out niya ay didiretso na siya sa ospital para samahan ang nanay niya. Uuwi siya alas 7, may 3 oras din siyang nagugol para makasama ang mga magulang niya. Sapat na rin yun. Parehas lang din naman ang suma total. Pagkapasok ni Hart ay inilagay lang niya ang bag sa may couch sa paanan ng kama. May mga nare-receive siyang chats kanina pa galing sa Jake nila pero hindi pa niya napapansin dahil kay Vandross. Manager pa rin ang tingin niya sa lalaki kahit na nasa labas sila ng trabaho niya. Mas sanay at komportable na rin talaga siya kay Locke kahit na yun naman talaga ang pinakabos sa lahat. Naglakad siya papunta sa kanyang balkonahe at binuksan ang pintuan. Nalula siya nang makita na nasa mataas na bahagi siya ng kondominium pero saglit lang yun. She stepped out when a cold wind blew on her face. Napangiti siya at naalala ang probinsya. Wala pa ring tutulad sa napakasariwang hangin ng probinsya anumang oras. Naupo siya sa silya roon at binuksan ang kanyang cellphone para tingnan ang chat sa Jake pero sa nanay niya na text ang una niyang nakita at tiningnan. Nanay, nak, pwede na raw lumabas si tatay sa isang araw. Natuwa siya sa nakita niyang message kaya naman agad niyang tinawagan ang ina. Nanay, aniya nang sagutin nun ang cellphone. Nak, lalabas na si tatay sabi ng doktor. Oo, nay. Salamat sa Diyos. May mauuwian na kayo, yung sabi kong popahan ng manager ko. Hindi na anak, papadiretso na kami sa probinsya, sa ambulansya na lang kami sasakay tapos didiretso kami sa ospital ng gobyerno. Bibigyan naman daw kami ng referral na i-monitor ng ilang linggo ang tatay nyo. Agad siyang nalungkot sa kaisipan na hindi na pala niya makakasama ng medyo matagal ang mga magulang niya sa Maynila. Kung bakit naman kasi nagkasakit pa siya. Tuloy ay nawalan siya ng panahon sa mga magulang niya. Napahikbi siya sa kaisipan na mag-isa na naman siya sa Maynila. Oh, wag ka nang umiyak. Makakapagbakasyon ka rin naman sa atin at kami rin dito, kapag maayos na talaga ang tatay mo. Tumawag kasi sa akin ang kapatid mo. Nagsasalita na raw ang tiyo Apollo ninyo tungkol sa pagtira doon ng kambal. Ang mahal-mahal daw ng bigas, dagdag palamunin pa raw. Anong palamunin? Umalsa ang galit niya at medyo nahilo pa siya nang tumaas ang boses. Nagpapadala ako ng pera, Nay. Kakapadala ko pa lang. Ang kapal naman ng mukha niya samantalang kay Lolo naman ang palayan na kinukunan ng bigas. Hindi ko nga maintindihan, anak. Pinag-iisipan niya ang mga kapatid mo, samantalang nung nanganak naman ang tiya mo sa 4 nilang mga anak ay ako ang parating kasama kahit halos ilang linggo kami sa ospital. Ang kapal ng mukha niya, Nay. Ulam lang daw kasi ang binibigay. Kakasya raw ba ang 1 PT sa maghapon? Para lang daw yun sa kambal, wala pa raw ang bayad sa bigas. Diyos ko. Napatutop si Hart sa noo habang umiiyak. Alam naman niyang wala silang palayan dahil lahat yon ay nawala na nang mag-aral siya. Hindi na yun natubos pa dahil din sa mga gastusan nila. 2 sadyap na lang ang naiiwan, yun ay sa parte ng tiyahin na niya. Pamana yon ng lolo niyang tenant ng isang malawak na palayan pero naubos halos lahat dahil sa sakam na panganay na kapatid ng nanay niya. Nabawi ng may-ari ang malaking parte ng lupain at natira ang kakapiranggot sa kanila. Hanggang ngayon ay nakasanla pa rin ang parte ng nanay niya sa halagang 60,000. Unang sanla ay nang magkasakit ang tatay niya noon, pangalawa ay nang ma-confine si Lexi sa malaria tapos ay enrollment niya sa college. Sige, Nay, umuwi na kayo at ang una mong gawin ay bumili ka ng isang sakong bigas para sa inyo ni na tatay. Yung mga gamot ha, pinahid niya ang mga luha pero masamang-masama pa rin ang loob niya sa narinig, sumunod kayo sa schedule ni tatay para sa check-up. Oo, anak. Pumarito ka bago kami umuwi ha. Gusto ka namin makita ng tatay mo, umiiyak na sabi nito sa kanya. Oo, nanay. Bukas ng hapon pupunta ako dyan at dyan ako matutulog para makasama ko kayo. Sige, anak ko. Nakabalik ka na ba sa branch ng talagang pinapasukan mo? Oo, nay. Kakadating ko nga lang. Yun kasi ang sinabi nilang dahilan, na siya ay nadestino muna sa medyo malayong lugar dahil nawalan ng waitress, pero ang totoo ay nadestino siya sa ospital dahil sa UTI. Oh, sige na, magpahinga ka na muna. Tawagan mo ako ha o i-text. Sige, nanay. Bye-bye. Bye-bye. She ended the call and sighed. Tumingin siya sa kabilang building at sa kaliwa niya pero nagulantang siya nang makita si Enrico sa balkonahe roon. Ngumiti iyon na ang aura ay nakikisimpatya kaya napabuntong hininga siya ulit. I didn't mean to listen.
Nagpapahangin kasi ako dahil sa stress, anito na nagsindi ng sigarilyo, yan pala ang unit mo. Hindi siya sumagot at itinoon ulit ang mga mata sa ibabaw ng mesang gawa sa maga maliliit na sanga. I was out of town and just decided to leave the Philippines again. Mali siguro ako ng kinonsultang tao para tulungan ako sa negosyo ko. Tumingin siya rito. Humihit-hit ito ng sigarilyo at parang may malalim na iniisip. Na-scam ka ba? Tanong naman niya rito pero umiling ito. I hired my ex. Ex. Napakunot noo ang dalaga sa tinuran nito. Sinong ex naman kaya ang tinutukoy nito ay ex ito ng asawa ni Lux ngayon. Gusto niyang magtanong pero hindi niya magawa. Anong negosyo? Travel and tours. Tumingin ito sa kanya kaya tumango siya. Iba naman pala. Baka ibang ex ang sinasabi nito dahil nasa accounting naman ang asawa ni Lux. Sira na nga ang relasyon ko sa asawa ko kaya ako nandito, hindi ko akalain na sisirain pa lalo ng ex-girlfriend ko. Baka mahal ka pa niya. She told me she still does. Wala siyang idea na kaya ako nandito ay nasa process na kami ng paghihiwalay ng misis ko. I just got so shocked when my ex told me that I should divorce my wife and she'll annul her husband. Diyos ko. Napatigalgal si Hart at napakurap. Parang sobra naman siguro ang naririnig niya. Masyado ng personal ang mga sinasabi nito, at noon lang niya napansin ang hawak nitong maliit na stainless na botelya, the ones she saw on TV. Lalagyan yun ng alak kung hindi siya nagkakamali. I went out of town for site visitation. Sinundan pa ako, natawa ito na Nailang, F***K, ayoko na sa kanya, Hart. Her parents never wanted me for her because I was not as rich as her husband. Tapos ngayon babalik siya. Kung maghahanap ako, gusto ko yung dalaga at wala pang asawa. Umiwas ng tingin ang dalaga dahil direktang nakatitig sa mga mata niya si Enrico. Pero may malakas siyang kaba na hindi niya maipaliwanag tungkol sa sinasabi nitong ex. Pakiramdam niya ay hindi siya makakatulog kapag hindi niya nalaman. Bahala nang magmukhang chismosa siya. Anong sabi mo sa kanya? Ayusin niya ang relasyon nilang mag-asawa dahil sila ang gumasto na magkatuluyan silang dalawa. I told her I'd leave. I left her. Anong pangalan ng ex mo? Tumigin siya rito pero natawa ito sa kaumiling, hindi ko sasabihin. BWISIT. Nainis siya dahil parang hindi nito sasabihin sa kanya. Lalo siyang nangangati na malaman dahil sa kakaibang kutob niya. Saglit itong tumitig sa kanya, nagdadalawang isip kung sasabihin sa kanya o hindi. Nakipaglabanan naman siya para makita nitong tapat siya sa sinasabi niyang walang makakaalam. Your boss, wife. Diyos ko. Parang bomba na sumabog sa tainga niya ang mga salitang yon, at mas lalo siyang nalito kung dapat ba siyang maniwala o hindi. Chapter 38 Lux. Napakunot noo si Lux nang pumasok siya sa kwarto ng kondo at parang hindi man lang siya napansin ni Hart. Ang nakita kaagad niya ay ang nakabukas na pintuan ng balcony. Nakaupo roon ang dalaga at nagtataka siya kung bakit tumatawa iyon, nakatingin sa kabilang balcony. Matapos niyang puntahan si Katie sa isang hotel ay talagang dumiretso siya sa condominium, dahil inabisuhan siya ni Van Rose na nakalabas na si Hart at iniuwi na nun. Katie na nga talaga siyang pumunta. Hindi na siya nakabalik kahapon dahil sa kapatid niya. Inalam niya ang lahat ng tungkol sa lalaking nakabuntis doon, at siya mismo ang naghanap, pero sa kasamaang palad ay hindi siya inayunan ng tadhana na makita ang lalaking yun at malagyan ng mapa sa mukha, mapa ng mga malalaking pasa, para sana magtanda at mapilitan na harapin siya, lalaki sa lalaki. He walked closer to the glass door and listened for a while. Automatikong napatiimbagang siya nang makarinig siya ng boses ng lalaki, nagkukwento ng kwelang istorya, at tumatawa naman ang isa. Hindi siya makalabas dahil baka makita siya ng nasa kabilang unit. Baka kilala siya, mahirap na. He has to be careful. Ako nga hindi marunong magbisikleta. Nung itinakas ko ang bisikleta nung tiyuan ko dumiretso pa ako sa bukid kasi di ko alam kung paano ako pipreno, tumatawang sabi nito pero siya ay hindi natawa. Nagagalit siya. Ayaw niya na may kinakausap itong iba. Mula ngayon ay ayaw niyang may iba ritong nagpapapansin. Tumikim siya ng mahina at ultima nung napalingon si Hart. Her laughter diminished. Pasok na muna ako, Enrico. May aasikasuhin lang ako, anito pa na parang nailang kaya tumalikod na lang siya. So, it was Enrico Mariano. TANGINANG lalaki yan. Parati na lang bang sasampid ang hayop na yon sa mga babaeng malapit sa kanya. Isinara nito ang pinto at siya naman ay napahawak sa may bulsa ng pantalon, matiim na nakamasid sa dalagang parang biglang naging seryoso. What? Masungit na tanong niya, are you just going to stand there forever? Your DAMN man is here. Come and give me a kiss. Agad itong kumilos at lumapit sa kanya. Hart held on his shirt and tiptoed, reaching for his lips. Nakatingin lang siya sa mukha nito at ito naman ay sa labi niya. She gave him a smack kiss on his lips but he held her hips and pulled her closer against him. Hinalikan niya ito sa paraan na gusto niya, nagbabanta at mapag-ari. It was a kind of kiss too aggressive for her to respond to. Hindi ito nakatugon dahil hindi siya masabayan. Why talk to a stranger, miss? Nakaangat ang mga kilay niya rito tapos ay naningkit ang mga mata niya. Wala naman akong gusto doon. Nagkakwentuhan lang kami dahil nagpapahangin ako. Aalis na rin naman daw siya sa Pilipinas. He must, maikling sagot ni Lux, hindi pa rin ito pinakakawalan.
Pero babalik daw siya. Naiinis siyang lumayo rito at saka siya padabog na bumulagta sa kama, bakit pa? Sandali. Bakit mainit ang ulo mo sa kanya? Because he's talking to you. I don't ever want a guy talking to you, especially him. Nakatitig lang si Hart sa kanya at parang inaaral kung totoo ang sinasabi niya, pero hindi ito sumagot ng kahit na ano. She sighed and Saturday beside him. Nakatingin ito sa kanya tapos ay dinaganan ang kalahati ng katawan niya. Agad naman na niyakap ni Lux ang dalaga gamit ang isa niyang braso. Wala naman nga akong gusto dun. Isa pa, parang gusto ko nang lumipat dahil sa kanya. Alam kong magkakilala kayo. Paano na lang kung magkataon na nakita niya tayo? Kagaya kanina, nakita niya kami ni Sir Van na magkasama. Pakiramdam ko ay hindi tayo safe rito. Kahit sa maliit lang basta yung wala kang kakilala. He was just looking at her face. Medyo pamayat ito sa ilang araw na pagkakakonfine. Sana naman ay makarecover na ito dahil ilang araw na siyang walang S*X life. He needs it for Pete's sake. Gusto na niyang ipasok dito ang ahem niya at bugbugin ito sa kama. He's the **K hardened. Napasulyap siya sa dibdib nito at agad niyang hinawakan yun kahit na nakatshirt itong puti. Hoy, anito sa kanya kaya napakurap siya, hindi ka naman nakikinig. Aniya rito pero ang totoo ay hindi nga niya maintindihan ang sinasabi nito. He was damn busy G her in his mind. Sabi mo hindi ka safe rito, aniya para mapatunayan na nakikinig siya. Hindi yun. Hindi ba yun? Nangingiti ng tanong niya kaya nagkatawanan silang dalawa. Iba na inaatupag mo. F***K, I miss F***Gio, baby. Baka naman pwede kahit isa lang. I will not make it hard, I promise. Babagalan ko lang sa kaisa lang. Mamaya, mabilis na sagot nito kaya napangisi na talaga siya. Nawala na ang init ng ulo niya saka ang selos niya. Selos yon, alam niya. It was also like what he felt about Franco Rodriguez. Ayaw niyang may ibang lalaking magpapansin kay Hart. Since alam na rin naman ni Sir Vandross ito, doon na lang sana ako sa apartment nila, anito sa kanya. Malamang ito ang sinasabi nito kanina na hindi niya inintindi. Pwede ito roon pero hindi siya kampante. He wants a safer place for her. Wala roong gwardya. Baka mapahamak ito sa ibang mangungupa lalo na kung mga lalaki. I'll look for another condo for you, sagot niya at pinal na desisyon na rin niya iyon, mas safe ka sa condo. Sa condo kasi, maraming mayaman at baka may kakilala ka, hindi tulad sa simpleng apartment lang, wala. Hindi siya umimik at medyo napaisip din siya. She had a point but he still has to think about it. Gusto niya ay isang bahay na popahan, walang ibang unit na katabi o kadikit. Hindi rin dito pwede ang townhouse. What he needs is a single family house, a kind of house which doesn't share its walls from other houses. I'll find one. Si Katie na lang muna ang patitirahin ko dito, aniya saka napabuntong hininga nang maalala ang kapatid. Kumusta na pala siya? She's staying in a hotel for now. I'm still undecided whether I'll keep her or not. Ayokong sisihin ako ng ama niya dahil baka masuntok ko lang, aniyang naiinis na naman. Galit ka sa kanila. Malambing na tanong nito sa kanya kaya tumanggo siya. Walang dahilan para maglihim siya rito. Mas gusto na niyang magsabi para naman kahit paano ay nababawasan ang mga nasa loob niya. Total, buhay naman niya ang sasabihin niya at hindi naman buhay ng ibang tao. Ramdam ko naman nung nagkwento ka na parang may sama ka ng loob sa kanila. Inagaw niya si mommy sa amin. He was the reason why she left us. Kaya lumaki ako sa broken family dahil sa tatay ni Katie. Kaya ako, I will make sure that my children will always have their mother and father. Tumanggaw-tango ito sa kangumiti. Pero hindi naman sa pakikialam. Parang matanda na naman ang mommy mo that time para sabihin na immature pa siya sa naging desisyon niya. Tingin ko, yun talaga ang choice niya sa buhay niya that time, na masakit man tanggapin, hindi kayo ang pinili niya. Alam mo, kagaya ko, alam ko itong pinasok ko, at hindi masasabing di ko ito sinasadya. It was my choice to ask for help from my manager, at choice ko rin na tanggapin ang alok ninyo sa akin. Ikaw, choice mo rin ito. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit, kaya sarili lang natin ang nakakaalam ng mga desisyon na ginagawa natin. Kaya, hindi mo siguro pwedeng isisi sa daddy ni Miss Katie lahat. Si Miss Katie, wala naman siyang kasalanan sa mga ginawa ng mommy mo at ng daddy niya. Tulad mo, anak lang din siya. Huwag mo siyang pabayaan. Ako nga, hirap sa buhay pero hindi ko pinanabayaan ang mga kapatid ko. Ikaw pa ba na wala namang problema sa pera at kaya mo naman nadamayan siya? Hindi siya umimik. Bakit ba kapag ito ang nagsasalita ay naniniwala siya? He finds himself speechless. Kaya niyang makinig sa mga opinion nito at interesado siya sa mga sasabihin nito sa kanya. Kailangan kanya kasi kung hindi naman yun sa'yo tatakbo. Kuya kanya. Ikaw at ako ay same lang, ate naman ako. Ang pagkakaiba lang, mapera ka at ako wala, natatawa nitong sabi kaya natawa rin siya sa kanya ito iniikot papunta sa ilalim niya. Enough of too much talking. Oo na, dadamayan na niya si Katie. Payag na nga siya. Enough of discussions. Let's discuss our deal and get to the actual presentation, aniya dama kaagad ang dibdib nito.
Di pa ako naliligo. A. S asterisk asterisk T. I don't care. I want you now and so be it. Aniyang walang makakapidyo sa gusto niyang gawin dito, pero tulad ng pangako niya, isa lang at dahan-dahan para hindi ito mahirapan. Heart is no longer just a typical mistress he bought for fun. She is special to him and he respects her more than his own wife because she deserves it. Chapter 39 Locks. Papunta sila sa isang OB-GYN para sa check-up ng kapatid niyang si Katie. She picked her at the hotel. She told him last night that she hadn't taken any prenatal check-up. Bumaslang daw ito sa pagkalkula ng pagbubuntis sa internet, matapos na mag-pregnancy test. Marami naman daw kasing applications na pwedeng gamitin kaya nakalkulan nito kung ilan na ang eksaktong araw na nagdadalang tao. But, ultrasound is different from apps. He's worried ta. Katie has to take the right vitamins for her and her baby. May ibang computation ang ultrasound kaysa sa normal na pagbibilang ng isang buntis, kaya nag-insist siya na magpa-check up ito. Kaya lang, heto sila ngayon sa tapat ng Philippine Heart Center dahil nakita niya si Heart na sumakay ng taxi, mula sa condominium. Paimpol lang siyang nagkolekta roon ng pera pero nang mag-update yon na lalabas at pupunta sa mga magulang ay anabangan na talaga niya. Gagaw na kasi siya. Aminado na siya sa pagbabago sa buhay niya bilang si Lux Montesalvo. Lux was eyeing Heart the moment she hopped out of the taxi. Naka-short lang ito at naka-rubber shoes. Nakasimpleng itim na blouse na medyo labas ang pusod pero hindi ito ganon ka-daring. And at that moment, there's no need to question his body because it's very normal for his D asterisk asterisk K to react too easily when it comes to her. Wala nang dapat na ipagtaka pa roon dahil kuhang-kuha na niya ang pagkalkula sa katotohanan. Hindi na niya kailangan ng apps, tulad ni Katie. Makita lang niya ang dalaga ay kung ano-anong kalaswan na ang naiisip niya. Nag-iisip na kaagad siya ng mga paraan at posisyon kung paano sila mag-sis#X. Kali-bugan parati ang laman ng isip niya pero sobra-sobra ang paghanga niya sa napakagandang ugali nun at napakalambing na mga kilos. It wasn't pure lust after all. He adores her. He admires her. He cares for her and he respects her. Who is she, kuya? Yuzisa ni Katie sa kanya pero natauhan lang siya ng kaunti, hindi pa rin niya inialis ang mga mata sa dalagang naglalakad, bitbit ang isang layered lunchbox. Napakaswerte talaga ng mga magulang ni Heart, na kahit na galing sa pagkakasakit ay nagagawa pang ipaghanda ng makakain para dalahin sa ospital. Habang si Diana ay bumisita kung bumisita sa ama at hindi kung hindi. At tumuloy pa rin talaga ang babae na yon sa sinasabing out-of-town business meeting kahit na ooperahan ang ama. Masyado namang mabait ang bayanan niyang babae para unawain pa yon. Maiintindihan pa sana niyang unahin ni Diana ang negosyo at paghahanap buhay kung tulad iyon ni Heart na kapos sa pera at lahat ng pangangailangan, kaya lang ay hindi naman. Nobody, wala sa sariling sagot niya pero lalo siyang natauhan ng humajikik si Katie. Nobody makes my kuya lose his mind, makahulugan ang titig nito sa kanya habang pangiti-ngiti. Talagang tutokswin siya nito dahil isinama ba naman niya sa pagsusunod kay Heart. Who would have ever imagined that a married man like him would have the guts to follow his mistress? Wala sa bokabularyo niya ang mahulog sa babaeng ginagamit lang niyang palipasan ng oras pero ngayon ay nangyari na. At nakakapagtaka na kahit na maraming babaeng mas magaganda ang dumaan sa harap niya ay wala siyang pakialam. He is a kind of man a woman will not definitely ignore. Siya ay yung tipo na kahit isang lalaki ay nililingon ng mga kababaihan at inihahatid ng tingin. He's neat and he's more than just a good-looking guy. Pero sa kabila ng katangian na yon ay wala na sa isip niyang maglandi pa. Iisa ang focus niya ngayon at tinitingnan, si Heart Chavez. She's not your wife. I know, Anito. Minsan ay gusto niyang isipin naman na si Katie sa ama nitong matalas ang bibig at walang preno. Hindi siya ang nakita ko sa picture na nasa phone ni mommy ng attend ng wedding mo. His eyes flew to his sister. We've been following her since she left that condo. Hindi ka naman mag-spend ng time kuya to watch her if she's not special to you. Who is she? Gusto ni Lux pagsisihan na isinama niya ito. Ni hindi nga niya alam kung mag-chismis ito pero nawala na yon sa isip niya. Basta ang gusto niya ay sundan si Heart. She's Heart. Siya ba yung kausap mo sa phone? Tumanggo ang binata sa tanong ni Katie, she was. Anitong tatanggo-tango naman, nakalabi, siya pala yon. I want to meet her. Hell no, you will not. Aniya sa kaulit pinausad ang sasakyan dahil kanina pa naman nakapasok si Heart sa loob ng ospital, tatanga-tanga pa siya. Sige na, kuya, or yung asawa mo na lang ang ipakilala mo sa akin. Saka si Lola Carmen pala. Deal na. Tumanggo siya. Later. Kay Carmen niya ito dadalhin dahil hindi naman niya kinikibo si Diana, pero isasama niya rin ito sa bahay niya para naman makita nito iyon. Gumagaan na rin ang loob niya kay Katie. Sa mga sinabi ni Heart sa kanya ay nakuha na niya ang matagal na pinap-anto ng lola niya, na huwag siyang magalit sa kapatid niyang wala namang kasalanan sa lahat ng nangyari. Hindi naman ginusto ni Katie ang maghiwalay ang mga magulang niya, desisyon niyo ni Elisa at ng kanyang daddy. Baka naiinggit lang siya kay Katie dahil ito ay inalagaan ng mommy niya, habang siya ay mas pinili na iwan kahit na umiiyak siya noon at naghahabol. Pinagmasdan ni Lux ang kapatid sa sulok ng kanyang mga mata. Hawak nito ang litrato na kopya ng ultrasound kanina sa klinik ni Dra.
Abanes, habang nakaupo sa passenger's side ng sasakyan. Natuwa rin siya nang makita ang maliit na bilog sa litrato, at the same time ay nakaramdam ng matinding awa rito. Ayaw sabihin ni Lux na baka ito ang sumalo ng karma dahil sa ginawa sa kanya ng mommy nila. No matter how much he hates their mother for abandoning him, he'll do his best to find Luke Blanca. Gagawin niya ang lahat para mabigyan ng ama ang kanyang pamangkin. Kapag talagang malaman niya ang totoo, kung sakaling ayaw nun, saka siya magdedesisyon ng dapat niyang gawin, bilang nakatatandang kapatid. Let's go. Aniya rito kaya tumingin ito sa kanya. Nasa mansyon niya silang dalawa. Doon niya muna ito dinala para ipakilala sa mga kasambahay niya, lalo kay Sayani. Tiningnan niya ang kanyang smartphone at kinuha yon. He composed a message, an update. Lux, we're home. I'm still with Katie and I'll introduce her to my household. He sent it but unlike before, it wasn't for Diana anymore. It was for Heart. Kapuso, Okies. Nandito pa rin ako kina nanay. Lalabas na si tatay bukas. Salamat sa lahat. Napangiti siya. Anong salamat sa lahat? Hindi pa sila tapos na dalawa. It's just the beginning of everything. Lux, I'm so happy for tatay, baby. Sabihan mo ako kapag uuwi ka na. Baka libre ako, I'll pick you up. Kapuso, sige. Sana pick up at hatid sa kondo lang talaga. Lux chuckled and he didn't care if he looked like an idiot, laughing all by himself. Lux, don't give me ideas, baby. You might end up unable to walk. Hindi ka pa gaanong nakakabawi sa pagkakonfine. Nakangisi siyang naghintay ng reply at kinagat ang labi. Kuya, ani sa kanya ni Katie kaya napalis ang ngiti niya. Saglit lang, aniya sa kapatid. Kapuso, ikaw lang pong nag-iisip niyan sa ating dalawa. FUCK. Umiinit ang pakiramdam niya. Nag-i-imagine na kaagad siya na nasa ibabaw niya si Heart, nakahawak sa headboard, gumagalaw ang balakang. Her breast inside his mouth while his hands are on her BUTT cheeks, gripping them and helping her move up and down. Lux, DAMN. I'm HORNY. I better get inside now. Text me, okay. Iyon lang at itinago na niya ang smartphone sa bulsa. Bumaba siya ng sasakyan matapos natangguan ang kapatid, at ito naman ay bumaba na rin. Sobrang ganda ng bahay mo kuya. You like it? Nakangiti niyang tanong dito. Katie nodded. Inakbayan niya ito at inilakad niya papasok sa bahay pero daig pa niya ang natuklo ng ahas nang sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Diana sa living room. She was sitting like a queen, looking at a fashion magazine. Her bag was beside her. Tama ba ang bahay na pinasukan niya? Nakatingin iyon kay Katie, kunot noo. Buhay pa ako, Lux may babae ka nang dinadala rito. Matari na tanong nun sa kanya kaya halos mapabuntong hininga siya. Hindi niya iyon pinansin, sa halip ay sa kabilang side siya bumaling at dun balak na akayin si Katie. At talagang ipapasok mo pa, ani yun pa kaya humarap siya. Alam mo, nakakapaghimala na abutan ka dito ganitong oras, but I think, I'd rather go home and don't find you here to keep my peace of mind. Ganun ba kabastos ang tingin mo sa akin para mag-uwi ng babae dito sa bahay natin? Use your head. Top-notcher ka pa naman. Galit na single niya sa asawa at si Katie ay napalunok lang, nakatitig sa kanya. My sister, aniya sa kahinawakan ang kapatid sa kamay at inakay papalabas ng bahay. Hindi na niya pinansin pa si Diana o ang reaksyon man nun sa narinig na sinabi niya. Nagbago na ang isip niya. Doon na lang niya ito dadalhin sa lola niya, mas tahimik pa ang buhay nila. At huling beses na, nauuwi siya mamayang gabi kay Diana dahil mag-iimpake na siya at lalayas. He owns the house but he has to leave it for a while. He'll claim it sooner or later and just sell it. Chapter 4 na po Lux. Lux looked at the message Rose had sent him. May townhouse na iyong nakuha, ang ahente sa tama ng salita. Nasa Makati lang din at single family lang. Iyon ang gusto niya para kay Heart talaga kaya naman tinawagan niya kaagad ang lalaki. Hello, anang kinakapatid niya sa kanya. I have to pay it ASAP. Bayaran mo na. Humalaklak ito, nagmamadali. Aalis na yung ex ng asawa mo, anong ikinatatakot niyo ni Heart? Hindi lang yung hayop na yon ang dapat pagtaguan. Pagtaguan, ha, anito, seryoso na ba ito, kinakapatid? DAMN, hindi ko alam, Van pero ayokong may makakilala sa akin o kay Heart. She could be my mistress yet I don't want scandal for her. Anong magagawa ko? Hindi ko siya mabatiwan. I want to keep her and keeping her means giving her peace of mind and a peaceful life. Ikaw lang ang nakakaalam nito, nababalisa na sagot niya. Of course. I'll settle the payment. Tapusin ko lang itong ginagawa kong report sa'yo, bro tapos pupunta na ako sa ahente, pupunta kami sa may-ari. Okay na ba yon? Matatahimik na ba ang mga kalambang mo? Siya naman ang napahalakhak, thanks, bro. You're an angel. Ew. Anito kaya nagkatawanan silang dalawa? Nakahinga siya ng maluwag nang tapusin niya ang tawag. Sa wakas. Mapapanatag na rin ang kalooban niya. Basta ang bilin naman niya ay safe ang lugar na gusto niya para kay Heart at hindi masyadong malayo sa trabaho para hindi yon nahihirapan.
Ibinalik niya ang smartphone sa bulsa at nag-relax na muli sa kinauupuan. Maya-maya ay may humawak sa balikat niya. Locke smiled at his abuela after looking back and looking up. Nasa labas lang naman siya ng mansyon nagpapahangin pero ngayon ay nasa likod niya ang kanyang batihing lola, nakangiti. Mabuti na lang at hindi nito naabutan ang pakikipag-usap niya kay Vandross. Nakilala na nito si Katie kanina at medyo hamupa na rin ang init ng ulo niya dahil sa ginawa ni Diana. "Where's Katie?" he asked his grandmother when he stood up and pulled a chair for her. "Pinaiidlip ko saglit para makabawi. Mahirap ang magbuntis, Locks." Hindi niya alam kasi lalaki naman siya at di pa naman siya nagbubuntis. Malamang ay alam ni Carmen dahil babae ito at nagkaroon na ng anak. "Natutuwa ako sa'yo. You're still acting like an elder brother to her though you're mad at them." Napakagandang bata ni Katie. "You have similarities." "Yeah right, mama," tamad na sagot niya rito. "Obligasyon mong protektahan siya, Locks. Sa iyo siya tumakbo dahil natatakot siya sa ama niya. You have to make sure that her father will not hurt her. Dito muna siya sa akin ha. Gusto ko siya rito." "Sure, ma," nakangiting sagot niya. "Kung ako lang gusto ko mag-alaga ng baby. Kaya ko pa naman. I'm still strong." Heto na naman ang lola niya, nagpaparinig sa bingi. Hindi na ito magkakaapo dahil aalis na siya at iiwan man niya si Diana. Makikipaghiwalay na siya dahil wala nang mangyayari pa. "Ma, Ania." Tumingin siya sa ibaba, sa sulok ng paa ng upuan na nakikita niya. "I'll leave Diana and file an annulment." Wala siyang narinig na sagot mula rito kaya tiningnan niya ito. Carmen is just looking at him with a blank expression, and then she sighed. "Sinasabi ko na nga ba at sa ganito mauuwi ang narinig kong bangayan niyo? Hindi iyan madali, Locks. Have you ever thought of it twice? So many times, mama. I was not decided yet but now I already am. I'm tired, ma. Tired is not the right term for what you feel right now. If you already made up your mind and you're truly decided, then you are exhausted." Ang taong sumuko na may pag-asa pa, ibig sabihin ay sukol na at sagad na. Iba ang pagod sa sagad, apo. Isipin mong mabuti kung alin ka dun. The latter one, mabilis niyang sagot at na-realize niya na tama ang definisyon nito sa dalawang salitang yon. Normal na mapagod, sabi nga pero hindi susuko. Ngayon ay suko na siya kaya ayaw na niya. "May iba ka na ba?" Tanong nito sa kanya at hindi siya nakasagot kaagad. Si Hart ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Ayaw niya yung mawala. Hindi niya masabi kung pagmamahal ang nararamdaman niya kasi hindi pa nasusubok ang ahim niya pagdating doon pero malalaman niya pagdating ng tamang oras. "None," he answered. "Sa bagay, hindi mo naman aaminin, Anito na natatawa kaya natawa rin siya, whatever your reason is, I know you've weighed it 1,000 times. Kilala kita. Apo kita. Hindi ka basta-basta sumusuko sa isang bagay hanggat hindi ka patuluyang nauubos. Kung magiging masaya ka at panatag sa gagawin mo, go ahead. Ayoko namang pilitin ka na igalang ang kasal nyo dahil lang sa kasabihang kasal kayo. Marriage is for those couples who have love in their hearts, understanding and so many more. Aanhin mo naman ang salitang kasal kayo kung hindi na kayo nagkakasundo at baka kahit gatuldok na bagay ay pinag-aawayan nyo." Sumulyap siyang muli sa matanda, "Aren't you sad?" "Of course I am. Parehas kayo ng daddy mo ng kapalaran, mahiwalay sa asawa pero anong magagawa ko kung hindi ka na masaya? Baka hindi na rin masaya si Diana, hayaan mo na. Have you tried counseling?" It came to my mind but she was mad. Diwag kung ayaw niya, matapang na sagot niya, "I'll pack my things later. Isasama ko na sina Saya ni Rito sa pag-alis ko. Doon na muna ako sa isang bahay." Nakatingin ito sa kanya at parang hindi malaman kung 100% ba itong sigurado na payag ito sa desisyon niya. "Is there a problem, mama?" asked Locks, brows arched. Carmen sighed and looked away, "Ang inaalala ko ay ang ama ni Diana. Baka matuluyan yun kapag nalaman na maghihiwalay na kayong dalawa." "Ma, wala akong kasalanan," naiinis na sagot niya, "kung sila na lang parati ang iisipin at uunahin ko, paano naman ako? I'm getting old. If the people that I love don't tend to see my worth, perhaps some other people do." Uho, napangiti ito at makahulugan ang titig sa kanya, "And who are these people?" "This nga ba oh, she." Mama, kusot ang mukha na sambit niya dahil sa pambubuskan nito sa kanya. "Hindi kita tino-tolerate sa ganyan Locks. Do it legally. Ayokong masira ang pangalan mo. Kung talagang wala na, hiwalayan mo na." "Yes, ma." Natilihan siya nang maramdaman niya ang vibration sa loob ng kanyang pantalon. Agad-agad niyang kinuha iyon para tingnan. Sa bawat pag-vibrate ng aparato niya ay talagang nagmamadali siya pero iisa naman ang hinihintay niyang mag-message. Kanina ay vibrate ng vibrate iyon pero sekretarya lang naman niya at GC nila. Napakunot-noo siya nang makita ang profile picture ni Diana sa chathead. It has a dot. Tumingin siya sa notification panel at doon binasa ang message. "Yana, babe, I'll be home early. I'll cook dinner. Uwi ka ng maaga. Saglit lang ako sa firm." Napakunot-noo siya at kumurap, tapos ay binasa niya ang isa pang message sa inbox. "Kapuso, Sir Locks, pauwi na po ako maya-maya. SHIT. Agad siyang punindot sa reply. "Locks, oh Tew, baby.
Hintayin mo ako ha. Sinasabi ko sa'yo, hintayin mo ako. Agad niyang itinago ang kanyang smartphone na hindi man lang binubuksan ang chat ni Diana. Hindi niya sinasadya yon pero wala talaga siyang gana na gawin. And he doesn't want to force himself. Hindi na siya interesado. Napakatagal ng panahon niyang gusto na maranasan yon pero ngayon ay wala na. Ma, alis na ako, ma, ani yang nagmamadali at agad na tumayo. He just kissed his grandmother on the forehead and almost ran away. Mag-ingat ka. Don't drive too fast, Deluxe. Paalala sa kanya ng matanda na iiling-iling sa kanang ngiti. Kumakabog ang dibdib ni Locke sa sobrang excitement niya, habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. He grabbed his perfume on the dashboard and sprayed it. F***K. He has to smell so good. Isinuot niya ang sunglass. Ngumisi siya sa salamin para tingnan ang mga ngipin niya. Inayos pa niya ang kanyang buhok at nagpapogi. PUTA. Hindi normal sa kanya ang kabahan sa babae. Babae ang kinakabahan sa kanya at hindi siya. Diretso siyang umalis at bumusina lang ng daanan niya ang lola niya habang papunta siya sa exit gate. Kumaway iyon sa kanya kaya tuloy-tuloy na siya. He'll go to the hospital to pick up his girl. Mali na kung mali pero alam niyang tama. Masaya siya. Panatag ang loob niya. May mali pa ba sa ganun? Kung yun ang mali ay ano na lang pala ang tama sa buhay niya. Ang araw-araw baliwalain at masaktan ng tunay niyang asawa. Tapos ngayon ay pauuwiin siya ng maaga at ipagluluto raw siya. Kasalanan ba niya kung wala na siyang interes at hindi na siya umaasa na magiging maayos pa? He had reached out so many times and now he's totally drained. Sorry. Iyon na lang ang masasabi niya pero gusto na niyang maging malaya. Noon, siya ay takot na takot kapag hinahamon siya ni Diana ng hiwalayan kapag nag-aaway silang dalawa. What now that he's no longer afraid of it?